Praise the Lord. He is living again. Thank you po sa inyong prayer, mga kapatid. Prayer is working. Amen. At salamat sa Panginoon sa mensahe kaninang umaga. At ngayon pong hapon ay buksan niyo po ang inyong Biblia sa lahat. Maganda naman lahat yan eh. Amen? 2 Kings. 2 Kings chapter 22. 2 Kings chapter 22. Babasahin natin ang verse 1 and 2 para makatipid tayo ng oras ay tapos diyan puntahan natin yung verse 8. Are you happy tonight? Amen. Tayo po magsing lahat bilang pagalang sa salita ng Diyos. Sa mga bisita po namin ay marahil kung ito ang kauna-unahan yung pag-visit sa Christian Bible Baptist Church, ay una po ay siguro sanay kayo sa maiksing service, pagpasok ng simbahan, liliko lang tapos uwi na. Hindi po ganito sa CBBC. May salita ng Diyos na tayo pinag-aaralan. Amen? If God give us time to work, God give us time to worship Him. Opo. Kaya, kung iniwala na ang Panginoon ay mangungusap po sa ating puso. Okay, 2 Kings chapter 22, verse 1 and 2. Babasahin ko po ang verse 1 and you read verse 2. Josiah was 8 years old when he began to reign. Akala mo yan, ano? Nung panahon na yun? 8 years old. Bira, 8 years old, ako'y grade 2 yata yan. Nung panahon namin. Ang 8 years old, anong grade na ngayon? Anong high school graduate? Grabe naman yan. Anong grade? Grade 3? Grade 4? Ilan taon ka na? Ilan taon ka na? Ikaw? 10? 9? Anong grade mo? O di, tama. Grade 2 ito. Okay, wag natin pag-usapan yan. Noon kasi walang school. Sa Old Testament, walang school. Pero matitino ang mga bata. Alam niyo kung bakit? Matitino yung magulang eh. So sabi yan, Josiah was 8 years old when he began to reign. And he reigned 31 years in Jerusalem. 31 years. Alam mo yan? Pag presidente ka, 6 na taon lang. Tapos ka na. Ito, 31 years. Ay, matino talaga to. Ang iba nga to, inihap lang pagka minalas ka. Tayo niniwala dun. Sabi yan, Josiah was 8 years old when he began to reign, and he reigned 31 years in Jerusalem, and his mother's name was Jedidah, the daughter of Adaiah of Boscath. Now, tingnan nyo, bakit kaya binanggit pa dito yung mother? Alam nyo mga kapatid, if we have a good mother, we have a good son. If we have a wicked mother, we are going to have a wicked son. Kaya binanggit dito, mahalaga ang nanay. Kung wala kang nanay, putok ka sa kawayan. Verse 2, ready, go. Okay, verse 8, sabi ng Bible, and Hilkiah, the high priest, said unto Shaphan, the scribe, I have found the book of the law in the house of the Lord. And Hilkiah gave the book to Shaphan, and he read it. Okay, sabay-sabay. Pakinggan, sabay-sabay. Okay, verse 9, ready, go.
And Shaphan the scribe showed the king, saying, Hilkiah the priest hath delivered me a book. And Shaphan read it before the king. And the king commanded Hilkiah the priest, and Ahikam, and the son of Shaphan, and Akbor, the son of Micaiah. Mayaman to, Micaiah eh. And Shaphan the scribe, and Azahiah. Pabir mga pangalan to. Kakanda-ganda ng Ed Laura yan. Pabir kung yun nilagay dito, maganda. And Azahiah, a servant of the king, saying, For great is the wrath of the Lord that is kindled against us, because our father have hearkened unto thy words of this book, to do according unto all that which is written concerning us. Tayo manalangin, dakilang Diyos, maraming salamat po sa inyong salita na aming binasa, sa awiting aming narinig. Patawad po sa aming kasalanan. Pagpalain niyo po ang mensaheng ito na ito'y magbigay ng pagpapala sa aming buhay, na panghawakan po namin habang kami ay nabubuhay at hanggang kami inyong kunin. I-bless niyo po ang lingkod niyong gagamitin, kundi po ang bawat makikinig na ito po ay pahalagahan po namin. Igalang po namin ang inyong salita, Panginoon. At dalangin po namin, Panginoon, Banal na Espiritu ang gumawa sa aming mga puso, higit sa lahat, Panginoon, sa aming mga bisita, kung sila hindi pa nakatiyak ng langit, pagkaliw maunawaan nilang simpleng paraan ng kaligtasan. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you. And be seated, please. Ang ating pamagat po na mensahe natin ngayong hapon ay the Bible, the source of our success. Opo, lahat ng mga Kristiyano ay gusto ay magkaroon ng matagumpay na buhay. Hindi po tayo magkakaroon matagumpay na buhay outside the Word of God bilang mga mananampalataya. Tandaan po natin, ako iniwala na ang bawat isa, lagi ko itong sinasabi, we always required every member of the church to have their own Bible. Isang napakalungkot na bagay, mga kapatid, kung mayroon kang cellphone pero wala kang Bible. Ibig sabihin, you love your cellphone more than your Bible. Mahalaga po ang Bible. We strongly believe that the Bible is the very Word of God. That is the King James Bible. The King James Bible is the inspired Word of God. Amen? Yan po ay walang mali. Kaya wag nating hanapan ng mali ang Bible sapagkat tayo may pagkakamali pero ang Bible walang pagkakamali because it is our final authority. Amen? Dahil kung i-remind po ang bawat isa that the Bible is the only book that will tell you about yourself. This is the only book that will tell you that you are a sinner. This is the only book that will tell us that we are going to hell. This is the only book that will tell us that all have sinned and come short of the glory of God. That's why this is the Word of God. Kaya, mga kapatid, nais kong i-remind po, this is the only book that will intercede in your problem. Any problem you have, the Word of God can intercede it. Amen? Kaya, tingnan nyo, kung kayo may problema, malungkot kayo, just one verse. John 14:1. Let not your heart be troubled. Believe in God. Believe also in me. In my Father's house are many mansions. See, napakaganda ng salita ng Diyos, mga kapatid. The only book that will tell you exactly how you will end up in your life. Ito, sabi ng Bible, isang araw tayo mawawala dito. It's the Word of God. Ay mga huhulaan niya, pero walang katiyakan. Pero ang Bible, mayroong katiyakan. Amen? Tandaan po natin, this is the manual of God for us. It is the manual for marriage. Yan sabi ng Bible. Kaya ang Biblia nagtuturo about marriage. Kaya kailangan ay sabi ng Bible, it is not good for a man to be alone. Dapat meron kang partner, lifetime partner. See, it is not good for a man to be alone.
Ang iba nakatingala eh. Ha? Kaya nga sabi ng Bible, ay nilalang ng Panginoon, kinuha ng Diyos isang tadyang ni Adan, pinatulog si Adan, at ginawang babae. Pagtandaan natin, isang tadyang lang ang kinuha. Amen. So it is the manual for marriage, it is the manual for industry, it is the manual for anything that you can think about. Sabi ni Abraham Lincoln ay ito po, it is hard to govern America without the Word of God. And listen to this, kung ikaw ay tatay ngayon, mahirap din po pangunahan ang pamilya na walang salita ng Diyos. I'm talking to Christians. Sapagkat ang arrangement ng Bible ay ito po sa family. The husband is the head. Amen? The husband is the head. At hindi rin sinabi the wife is the neck. Hindi po. Pag sinabing head, kasama na yung neck. Because the neck turns the head. Amen? Sabi ng Bible sa asawang lalaki, love your wife. Sabi ng Bible sa asawang babae, submit unto your husband. Sabi ng Bible sa mga anak, obey your parents in the Lord, for this is right. Ang sabi ng Panginoon sa mga magulang, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. This is a great book, the Bible, because it is the very Word of God. Amen? Kaya, tandaan po natin mga kapatid, napakahalaga po ang salita ng Diyos. You can have all the money in the world, but without the Word of God, those things are just passing things. Sinong milyonaryo? Mayroong milyonaryo, pero hindi natin alam kung anong klaseng pamilya mayroon sila. Without the Word of God. Si King Josiah, mga kapatid, ay sabi po ng Bible, ay sabi ni King Josiah, if we have the book of the law, which is the Bible, then let us find out what it says. Kasi, makita natin na parang sinira niya yung kanyang damit. He rent his clothes. At yun ay paghihinagpis o sama ng loob. That's the sign of a grief, what he heard. Alam niyo kung bakit, mga kapatid, ay kaya nga ang ating mensahe po ngayong gabi, ay the source, the Bible, the source of our success. Josiah was only 8 years old when he became the king, but he broke the direction of bad great-grandfather, a bad grandfather, and a bad father. Kung yung mga magulang niya, from Hezekiah, Manasseh, and Ammon. Hezekiah was the one that bring revival during his time. But later on, nung siya dinagdagan ng Panginoon ng another 15 years, pagkatapos noon ay after 3 years, saka siya nagkaanak. Pagkatapos ito mga kapatid, ay he become proud because of success. Pag tayo naging matagumpay, hindi dapat tayo ay maging mapagmalaki. Ang tamang tendency ng Kristiyano, pag pinagpala ka, lalo kang dapat magpakumbaba. Wala tayong bagay. Ano ipagmamalaki natin? Wala naman tayong dala dito sa mundo. We brought nothing in this world. Now, look at what you have. It's not because you're driving a good brand ng sasakyan, ay magiging proud ka. Nabubulok din yan, nasisira din yan. Ang pinakamaganda ay ang mag-ipon tayo ng kayamanan sa langit, hindi dito sa lupa. Anong kayamanan madadala natin sa langit? Mga kaluluwa ng mga tao. That's why the heart of this church are souls of men. Yan ang puso ng simbahang ito, mga kapatid. Kaya, tandaan po natin, great-grandfather, Hezekiah, grandfather, Manasseh, the father, Ammon, and the son, the great-grandson, the grandson, and the son is Josiah. Yung direction ng kanyang great-grandfather, grandfather, and the father is going to the left.
Pero siya, nakita natin, sabi ng Bible, he is going to the right. Are you listening? Kaya 8 years old. 8 years old, saan galing yung wisdom nun, mga kapatid? 8 years old, ang wisdom nun ay galing sa Panginoon. Thank God na hindi niya sinunod yung great-grandfather, hindi niya sinunod yung grandfather, hindi niya sinunod ang kanyang father. But the question sa mga tatay ngayong gabi, kung ang anak natin ay susunod, saan natin sila dadalhin? There is a way that seemeth right unto man, but the end thereof is destruction. Yan sabi ng Bible, mga kapatid. So he went the other way, opposing their direction. Laban sa direction ng kanyang mga magulang. Kaya he did that which was right in the sight of the Lord. Kaya ang pinakamahalaga is not according to susundin lang natin ang ating mga ninuno. Kung ating susundin ang ating mga ninuno na ipinamana ng mga Spaniards dito sa atin, talagang lahat tayo ay punta sa impyerno. That's why we need to thank God for the missionaries who came to Philippines and bring the gospel to us. That's why we are here tonight. Pasalamat tayo sa Panginoon. He did that which was right in the sight of the Lord. He ruled the kingdom for 31 years. Wala pa nung mali-malita. He ruled 31 years. He is a good leader. Are you listening? He ruled in the right direction. He ruled in peace. He ruled in prosperity. He ruled with all the reforms he made in Judah. May nabasa ako, nakalimutan ko saan bansa yun. Alam nyo, presidente siya ng kalang bansa, ang kanyang kotse ay Volkswagen. Mga kapatid, he devoted himself in pleasing God. That's a great leader. Minsan kasi, tayo pag hindi napansin ng leader, meron agad tayong tampo, meron tayong sama ng loob. No? Sa daming trabaho, mga kapatid, pag hinanap natin yung attention ng iba, mabibigo tayo. Ibigay natin ang attention sa paglilingkod sa Diyos sapagkat siya ang nagmamahal sa atin. Ang tao'y pabago-bago, maaaring active ka ngayon, pero you don't know after next month or after 3 months. Kaya maraming mga Kristiyano used to be. I used to be active. I used to be a soul winner. I used to be ngayon, ano ka na? Saan direction mo na ngayon? Saan ang iyong direction? He ruled in peace. He ruled in prosperity. And ruled with all the reforms he made in Judah. He devoted himself in pleasing God. Many times we live to please men. Ganun po ang nature ng tao. To please our neighbor, ang ating classmates, ang ating professors. But Josiah lived and ruled Judah to please God. He reinstituted the observance of the law of Moses. This is the kind of leader we need. Amen? Sa ating panahon, mga kapatid, ay ating makikita there are bad rulers and good rulers. There are proud rulers and humble rulers. Wala pong exemption yan maging sa pastor. Mga kapatid, ang Diyos ang nagpapala sa atin. If we have the right attitude, if we are on the right direction, if we have the humble heart, God will bless us. Kung yun ang hanap natin, ipagpapala ng Panginoon, mga kapatid, tandaan po natin, ang Biblia ang siyang nagsasabi, we need to pray for our leaders. We need to pray for our president. Sabi po natin, mas may masamang presidente, may mabuti. Lahat yan dapat nating ipanalangin. It is not our job to change the rulers. It is not our job to change the president. It is God's job to change their attitude. Amen? Wala makapagbabago ng buhay ng tao kundi ang Diyos lamang. Huwag po natin kalilimutan yan. It is God's responsibility to change men.
Our responsibility is to pray for our leaders, mga kapatid. Yan ang ating responsibility. At ako'y naniniwala na tayo din ng Panginoon. If my people which are called by my name shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, I will hear from heaven and forgive their sins and heal their land. Kung ikaw ay tunay na ligtas ngayong hapon, mga kapatid, at mayroong mga changes sa buhay mo, at ikaw ay naging mabuting tao, at tandaan po natin, yan ay napakalaking testimony. Narinig natin sa testimony ngayong hapon. Yan ay gawa ng Diyos. Sa ating sarili, wala tayong karunungang sarili, wala tayong kapangyarihan sarili para tayo ay maging mabuti sa sabi ng Bible, lahat tayo ay makasalanan. But praise the Lord, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. That's why if any man be in Christ, is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Tandaan po natin, mga kapatid, dapat po ay ang ating, alam niyo ba, pag ikaw'y magandang testimony, hindi ka na dapat magsalita eh. Sapagkat yung iyong buhay is a great message to people. Napakalaking mensahe na po yan. Ha? Napakalaking mensahe na yan. Kaysa tayo may dalang Bible, pero ang buhay natin ay hindi match with the Bible that we bring. Ang pinakamaganda yung makikita. Kaya in verse 8, ang sabi ng Bible, and Hilkiah the high priest said unto Shaphan the scribe, I have found the book of the law in the house of the Lord. And Hilkiah gave the book to Shaphan, and he read it. Ano nangyari? The word of God was lost in the house of God. Of all places, the house of God should be the safekeeping place for the word of God. Hindi dapat mawala. Pag nawala na ang Bible dito sa simbahan, hindi na ito church. Kaya tingnan nyo yung ating mga ninuno, paanong binulag ng mga prailing Kastila. Tinago ang Biblia at ang inilabas tradisyon, salit-saling sabi ng mga magulang. Yan ang dinala sa atin, pasambahin sa krus na espada, pasambahin sa mga Diyos-Diyusan. Pag sinabing Diyos-Diyusan, hindi yan tunay na Diyos. Pag sinabing bahay-bahayan, hindi yan tunay na bahay. At pag sinabing tao-tauhan, hindi yan tunay na tao. Pero may tunay na Diyos. At may tunay na tagapagligtas. At may tunay na nagmahal sa atin ang Diyos na ibinigay ang kanyang bugtong na anak upang sino man sa kanya sumampalataya ay di mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya dito po sa Bible, sa 1 Timothy, ay ating makita po na sabi ng Bible, the church is the pillar and the ground of the truth. See, the pillar and the ground of the truth, the house of God. Ito po yung lugar na kung saan ang salita ng Diyos ay pinag-aaralan at ito ang pinakang station ng salita ng Panginoon where the Bible is proclaimed, where the Bible is preached. So, tandaan po natin, every time you come to church, you expect that you are going to hear preaching. At tandaan po natin, when we come to church, we need to have a humble heart for us to appreciate the Word of God. Pasalamatan ang Panginoon, salamat sa Panginoon na until now we are using the King James Bible and we are not planning to change it. Sa iba ho, noon ay, sa iba, makikita nyo ang King James ay inspired. Ngayon, hindi na. Ano naman ang susunod? Walang consistency. Kaya sa iba makikita nyo, salvation, hindi pwedeng ma-sure. Sumunod, ang salvation ay pwede kang matiyak pero pwedeng mawala. Ano naman ang sunod? But praise the Lord, ang Diyos natin ay hindi siya parang bata. Pag nagbigay, babawiin. Once you receive Christ as your personal Savior, the Bible declares that your sins were forgiven and you have eternal life and you are sure of heaven when you die. Amen. Kaya tandaan po natin kung ano nangyari, the Word of God was lost in the house of God. At tandaan po natin, it's about time na dapat nating ma-realize that we need to proclaim our time to live. Ngayon po ay maiksi ng panahon. Christ's coming is very near. Digmaan dito, digmaan doon.
See, lindol dito, lindol doon. Grabe nangyayari. Look at the calamities coming in. Sakit, away dito, away doon, kagutom dito, kagutom doon. Marriage are broken. Alam niyo, sabi sa Amerika, in every 3 marriages, only one stay together. Sa 3 mag-asawa na legal, ang nananatili lamang ay lagi isa. Ibig sabihin, out of 300, 100 lang. Ang nawawala, wasak ay 200. Bakit po? Bakit po ganun nangyayari? Sapagkat ang mga tao ay ayaw nang maniwala sa salita ng Diyos. Mga Baptist pang pangalan ng simbahan, pero ngayon they allow the woman to pastor them. Tandaan po natin mga kapatid, it was November 17, 2012, when the U.S. President banned bringing of Bibles in the hospital when visiting the sick patient. Binand na nila. Bawal ang magdala ng Bible, bawal ang magdala ng babasahin. It's about yung mga spiritual matters. Samantalang, America was founded on the Word of God. Bawal ang Bible, pero ang Quran hindi. At tandaan po natin, anong ibig sabihin? That is one of the signs that Christ's coming is very near. Panahon na para tayo maglingkod sa Panginoon, mga kapatid. At kung ikaw ay backslider, panahon para sa iyo, bumalik ka na sa Panginoon. Napakaganda kung tayo darating ng Panginoon na tayo aktibong naglilingkod sa Kanya. Napakaganda noon, mga kapatid. Maraming mga bagay na ating makikita na siyang umaagaw sa buhay ng mga Kristiyano na alisin sa paglilingkod sa Panginoon. Maraming bagay sa sanglibutan that those things will pull you out from the will of God, pull you out from the ministry. Can you imagine 7 years na nandito sa church pagkatapos may isipang alis? There is a way that seemeth right unto man, but the end thereof is destruction. Kaya dapat maging, laging tiyakin natin na tayo ay mayroong personal relationship with God. It's good to be in church. In this church, God will give us instruction how to be active, how to be a soul winner, and how to love Him more. Pero pag ikay ay nag-iisa, yung bang principle na yan, nasa iyo pa rin. Mga kapatid, sa lahat ng lugar, ang Biblia na wala simbahan, maraming mga Kristiyano hindi nagdadala ng Bible kasi yung Bible nila inilagay sa cellphone. Wala naman pong masama doon. Pag ikaw lang mag-isa, pwede na yun. Nung po ako yung first time kong punta ng Vietnam, o I think second time, at mag-Bible study doon, noon ay mahigpit pa sa South Vietnam. Ang dala ko po ay iPad. Andun yung Bible. Nag-Bible study ako sa hotel. Hindi nila alam, pero kung Bible na sa iPad. Pero punta tayo sa church. Wala kang dalang Bible. Pagka madaan ang kanyang kaibigan mo, mayaya ka, wala ka nang sasaalang-alang. Sige, sama ako, wala naman akong dalang Bible, simba sana ako, pero nayaya mo ako eh. Pero kung may dala ka ng Bible, pwede yung gamitin ng Diyos para i-hold ka. Hey, punta ka sa church. I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord. Tatlong bagay na nais ko pong makita natin sa mensaheng ito. Number 1, they found the book. They found the book. Aren't you glad that you have the right book? Aren't you glad that you are holding right now the King James Bible, the inspired Word of God? Amen? Ano sabi doon sa verse 11 ng chapter 22? And it came to pass when the king had heard the words of the book of the law that he rent his clothes. Tandaan po natin, yung expression na talagang parang pinunit niya yung kanyang nanlupay-pay siya.
Alam niyo kung bakit siya nang lupaypay? Because the kings of Judah before did not obey the book. Si Hezekiah, and the last part ng kanyang ministry, he become proud. Manasseh, Ammon, they go different way. Kaya mga kapatid, akin pong ini-encourage ang bawat isa, sana dagnan tayo ng Panginoon, what we are holding is the right book, the King James Bible. Amen? Maraming mga tao na hinahanapan ng mali ang Bible. Hindi niya alam na siya yung mali. Kung ikaw ay Kristiyano ngayon, dapat ikaw ay mayroong decision na ikaw ay susunod sa Panginoon. Tandaan po natin, kung hindi ka susunod sa Panginoon, hindi ka susunod sa iyong binabasa, sa iyong Bible, ay sisirain mo ang iyong buhay. Sisirain mo ang iyong buhay. Sisirain mo ang iyong business. Sisirain mo ang iyong pamilya. Sisirain mo yung Christian life. Pero tandaan natin mga kapatid, naranasan na natin sumunod sa salita ng Diyos. The number one step that we obey the Word of God, when the Bible says that we are sinner, we admit it. At tayo ay nagsisi. At sinabi rin ng Bible na si Kristo ang tagapagligtas. At tanggapin natin, tinanggap natin, nanalangin tayo ng panalangin, pagsisisi. At sinabi ng Bible, now that you receive Christ in your heart, you have eternal life, and you are not going to hell, but you are going to heaven. Pinaniwalaan natin yan. Dapat tuloy-tuloy yun. Dapat tuloy-tuloy yun, mga kapatid. Ano sabi ng Bible sa 2 Kings chapter 22, verse 13? Ano sabi po doon sa verse 13? Because our fathers have not hearkened unto the words of this book, to do according unto all that which is written concerning us. So when they found the book, immediately, numatagpuan nila yung Bible, mga kapatid, the book, ni-recognize nila na yun ay Word of God. Every individual Christian, you are bringing your Bible, you have your Bible, you need to believe that this book, composed of 66 books, this is the Word of God. This is our final authority as far as faith is concerned. The Word of God. Kaya sabi ng Bible, have faith in God. Amen. So, when they found the book, immediately they recognized it as the Word of God. They recognize it as the law of God. Batas ng Diyos. And they recognize it that it is a God's book. God's book. Kung meron man tayong aklat sa bahay, ito ang pinakang mahalagang aklat. The author is God. Amen? Kaya wala itong mali. Sabi ng Bible, wala itong mali. Tandaan po natin, ang Diyos ay consistent sa lahat ng kanyang ginagawa. Oh, ang Diyos sa lahat ng kanyang ginagawa, consistent. Hindi katulad ng Kristiyano, nandito ka ngayon, how about sa Wednesday? Dapat consistent din tayo sapagat ang Diyos ay consistent sa atin. Amen? Tingnan niyo ang Panginoon. Sumisikat ang araw every morning saan? Saang bahagi? Sa east. Diba? Doon siya sumisikat sa east. At siya ay the sun set down on the west. Consistent yan. Kailan nyo nalaman na ang araw ay sumikat sa west? Wala. Ang Diyos consistent. Hindi lang yan. Yung alon, mga kapatid, the waves na nakita natin sa dagat, mayroon po yung 18 waves every minute, all the time. 18 waves every minute, all the time. Consistent yan. Sa atin po, one day a week is Sunday. Consistent din yan. Consistent din yan. Kaya, once a week, ay nandito tayo sa church,
Pag Sunday morning, may tao doon sa admin, pero nga paggabi, wala. Consistent din sila. Mga kapatid, ay dapat tayo consistent sa positive way, not on the negative way. Maraming Kristiyano, kaya wala paglinggo ng hapon, ang akala nila, sila ay, kasi ganito, may trabaho. Mga kapatid, nakalagay doon, Sunday is for the Lord unless you have a job. Walang ganun. Consistent ang Panginoon, mga kapatid. Tingnan nyo, ang mga medical students, pagka-graduate nila, bakit mayroon silang examination? Kasi sa dami ng aklat ang kanilang pinag-aralan, doon kukunin kung sila ay makakapasa. Yung lawyers, ganun din. Pag hindi nakapasa sa bar, sa inuman sila. See? So, tandaan po natin, binasa nila ang lahat ng mga aklat at pagkatapos, simula na magsimula, pagkatapos mag-i-exam. Consistent po yan, mga kapatid. Kaya tayo, consistent tayo sa salita ng Diyos. Amen. Tandaan po natin, don't you know that God will judge us according to this book? Yung Bible na hawak mo, diyan kahatulan ng Panginoon. Diyan magbabatay ang iyong crown. Diyan magbabatay. God will open the book. Lahat ng ginagawa natin dito yung nakalista doon sa aklat na yun. Sabihin natin, halimbawa, Pedro Diaz. Tingnan natin, ang Sunday mo. Ilang taon ka naging Kristiyano? 27 years. Pambihira. Attendance, 27. Once a year. Tingnan natin ang late. 26, pambihira. Kaya pala on time yung isa, birthday niya. Kalay mo yan? Diyan yan. May aklat. Bubuklatin lang ng Panginoon yan sa atin. Kaya mahalaga yung paglilingkod sa Panginoon, mga kapatid. Mahalaga ang paglilingkod sa Panginoon. Walang ibang aklat ang Diyos na ibinigay sa atin, kundi itong Bible. Ang Book of Mormon, hindi yan aklat ng Diyos. Aklat yan ni Moroni. Aklat yan. Alam niyo, sabi ng Book of Mormons, na sinasabi doon that Jesus Christ is a brother of Satan? Ibig sabihin, aklat yan ng Diablo. Wala tayong ibang aklat na sinasaligan dito, kundi ang salita ng Diyos. You talk about salvation, Word of God. You talk about baptism, Word of God. You talk about the church, Word of God. You talk about Christian life, Word of God. You talk about giving, people are silent. Still the Word of God. You talk about the proper attire sa mga lalaki, Word of God. Para sa babae, Word of God. Sabi nila, Pastor, nung panahon naman sa Old Testament, wala namang pantalon, wala namang puro yung mahaba. Pero mayroong kaibahan. Yung pambabae may borda. Kaya pag lalaki ka nagsuot kang may borda, hindi yan para sa'yo. Tapos naka-stocking ka pa. Alam niyo pa iniwala ng mga Seventh-day Adventist? Mga kapatid, they believe that if you are not worshiping on Saturday, you will be given the mark of the beast. Saan yan sa Bible? Parang Jehovah's Witnesses, 144,000 lang tao punta sa langit. At yung more than 144,000 dito na sa lupa. Hindi nila alam na yun ay sa mga Hudyo. Hudyo ka ba? Walang Jew. Grabe naman yan. Kaya dapat magpasalamat tayo sa Diyos. We stick to the Word of God. We believe the Word of God plus nothing and minus nothing. Ano sabi dito sa John 12:48?
Ano sabi ng Bible? John 48, 12:48. He that rejecteth me and receiveth not my words hath one that judgeth him. The word that I have spoken, the same shall judge him on the last days. Alam niyo yung mga narinig na natin mga mensahe, pagkatapos hindi natin nagawa, sisingilin tayo ng Panginoon dyan. Sabi ng iba, ang pinakang delikado daw na mensahe, yung giving. Sa akin po, hindi. Nasa Bible, lahat ng nasa Bible, pwedeng pag-aralan. Ang pinakamaganda ay tinututukan natin paano tayo pagpapalain ng Panginoon, paano tayo gagamitin ng Panginoon. Akala ng iba ay ikaw ay ng simbahan paglinggo, pagkatapos ay andyan ka, nagbibigay ka, pagkatapos, mabuti nga kung faithful. Pero kung hindi naman, bahala siya sa Panginoon. Pero hindi lang yun mga kapatid. Ang daming gawain ng Diyos. The main objective why Jesus established His church is to evangelize the world, not to politicize or commercialize, but to evangelize the world. Yan ang purpose. Hindi dapat natin lahukan yan. Amen? Kaya kapag tayo nasa church, walang business na, secular business. Our business is to listen to the Word of God and apply it in your life and be faithful serving the Lord. Amen? Napakahalaga niya mga kapatid. Napakahalaga. Tandaan po natin, ang aklat ng ating pinanghahawakan ngayon, ayan po ay aklat ng Panginoon. Diyan po ibabatay ng Diyos ang judgment latter days, on the latter days. See, why did Josiah rented his clothes? Yung parang sinira niya. Sapagkat yung kanyang his great-grandfather, Hezekiah, did not obey the book. Masamang loob niya. See? Pinagpala siya, nakapagdala siya ng revival. Nung humingi siya nagkasakit, humingi siya ng another 15 years, ibinigay sa kanya ng Panginoon. And he become proud. Mga kapatid, wala tayong pwedeng ipagyabang sa buhay natin. Kung mayroon man, hindi atin yun. Yun ay sa Diyos. Kaya ang ating ipangalandakan ay ang gawa ng Diyos sa buhay natin. Amen? Yun ang dapat nating ipangalandakan. See? Ang kanyang grandfather, si Manasseh, he did not obey the book. Great-grandfather, he did not obey the book. His father, Ammon, did not obey the book. At siya, nag-grieve siya, talagang masamang loob niya. Kaya mga tatay, baka isang araw sitahin tayo ng ating anak pag hindi natin sinusunod sa salita ng Diyos. Huwag natin kalilimutan kung wala na tayong apo sa bahay, wala na tayong anak, still, meron tayong responsibility. We need to stick to our faith and serving the Lord. We need to be a good example to them. Are you listening? Dapat tayo maging mabuting halimbawa sa kanila. Tandaan po natin mga kapatid, ito yung tatay niya, si Ammon, did not obey the book. And he was really, really grieved. Alam niyo mga kapatid, you cannot be neutral with the Word of God. Either you are a friend of God or an enemy. Kaya hindi po, ako neutral lang ako hindi masyadong active, hindi rin masyado akong active. Neutral ako. Kaya pala hindi ka gumagalaw. Ang sasakyan, pag neutral, hindi yan gagalaw. At pag gumalaw yan, left side or right side, aba hindi yan sasakyan. Walang neutral. Either you are a friend or the enemy. You are either for the Word of God or against the Word of God. The Word of God will judge you. Tandaan po natin, the word that will judge you are the words spoken by the Lord. The words that were preached
by the Lord. Tandaan po natin, they will answer to God for the Word of God. Pananagutan natin yan sa Panginoon, mga kapatid. Huwag po natin kalilimutan yan. Ang Biblia ay manual ng ating buhay. Ito ang magro-rule sa ating buhay bilang mananampalataya. Mahalaga ang buong pamilya na mayroong paniniwala at pananampalataya sa Panginoon. Hindi natin pinagdidibatihan. Kaya, alam niyo noon, ako'y bago pa lamang sa Bible College, lagi kaming hanap namin debate. Pero alam niyo, hindi dapat pagdebatihan ang salita ng Diyos. Kasi pagka ibig sabihin, kaya pinagtatalunan, kasi mayroong mali. Wala namang mali eh. Puro totoo ang salita ng Diyos. Tayo ang maraming mali na ang Biblia ang siyang magtatama sa atin. Na kung hindi ka maitama ng Biblia, may tama ka talaga. Ganun po yung kasimple. Amen? Hindi dapat pagdebatihan, mga kapatid. Wala pong mali ang Bible. Huwag natin pagtalunan. Ang pinakamahalaga, paniwalaan natin ang salita ng Diyos. Ano sabi ng Bible? John 11, verse 25 to 26. He that believeth in me, though he were dead, yet he live. Verse 26. Whosoever liveth and believeth in me shall never die. Matthew 4:4. Man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. Sabi ng backslider na black men, ang paniniwala, man shall not live by bread alone, but with butter. Madilim ang buhay nun. So, I said, number one, mga kapatid, they found the book. Number two, they were afraid of the book. They were afraid of the book. Makinig kayo. Oy, kayong tatlo, maghiwalay kayo. Maghiwalay kayo. Ano ba rin? Doon ko sa gitna. Ayan. Dapat tinuturuan nyo yan eh. Mamaya, paglabas, bibili kita ng ice cream. Pero siya ang kakain. Okay? They were afraid of the book. Why? Because they did not obey the law of God. They did not obey the law of God. Because they have broken the law. And they knew that God would judge them for not obeying. That's why they're afraid of the book. As a church, mga kapatid, we should be afraid to disobey the Word of God. Kaya alam niyo, the main thing of the church is soul winning. Let us make the main thing, the main thing, the main thing. Amen? Sa iba, ayaw nila. Sabi nila, ang soul winning ay hindi na main thing. Pampira, walang consistency din yan. Noon, main thing. Ngayon, something. Baka susunod yan, kakatiting. Aba, anong klase yun? Paniwalaan natin ang salita ng Diyos. If it is not the main thing, it should not be the Great Commission. What is the Great Commission? Go into all the world and preach the gospel. Yan ang command ng Panginoon. Gusto nating lumago ang gawain, let's do our responsibility, and God will do His responsibility equals growth. Amen. Kaya kung ikaw ay miyembro ng simbahang ito, hindi ka pa nakaranas na mag-soul winning, ay dapat ikaw ay sumali. Hindi lang design ng Diyos na ikaw ay taga-upo sa upuan. Ang design ng Diyos, pagkatapos tayo maupo at nakinig at natuto, i-apply natin, magdala tayo ng maraming kaluluwa sa Panginoon. Amen. Tandaan po natin, mga kapatid. Kaya wala kayong makikita. Kaya alam niyo ba na maraming mga Baptist na tamad, gina-justify nila yung katamaran, baguhin ang doktrina. Katulad ng Calvinism. Sabi nila may mga pinili na ang Diyos. Kaya huwag na sila mag-soul winning. May mga pinili naman. Saan niya sa Bible? The world. Ibig sabihin, for God so loved the world. Ang ibig sabihin na, yung world doon ay mga pinili. Saan niya sa Bible?
The world is the population all over the world. They need to hear the gospel. Sabi nung iba, ay paano pastor? Patatanggapin nga, pero ayaw naman magpa-witness. Bayaan mo siyang mamatay, napunta sa impyerno, daladala niyo yung trucks. Basta gawin natin yung ating responsibility. Ano sabi ng Bible? 2 Kings chapter 22, 12 to 13. And the king commanded Hilkiah the priest and Ahikam the son of Shaphan and Akbor the son of Micaiah and Shaphan the scribe and Asahiah a servant of the king, saying, Go ye, inquire of the Lord for me, for the people and for all Judah concerning the works of this book that is found. So ibig sabihin, I find out what we are going to do in order to turn away the wrath of God. Yan ang ibig sabihin na after you got saved, you need to serve the Lord. So can you imagine, from 8 years old boy, Josiah was 8 years old. Kaya po siya pinagpala sa kanyang kabataan because he obeyed God. That's it. O tingnan mo si Amon. Tingnan mo si Manasseh. Abay, kung sinunod yun ni Josiah, wala akong ganyang history. 8 years old. Ginamit ng Panginoon to rule Judah for 31 years. Ibig sabihin, God can use you if you are going to obey the word. Amen? Ano sabi ni Fanny Crosby? Fanny Crosby was once asked, he was blind, Fanny, what is worse than being blind? What is worse by being blind? And he said, what is worse than being blind is being able to see, but have no vision. Ibig sabihin, kahit na ikaw ay nakakakita, kung wala kang vision, walang mangyayari sa buhay mo. Kaya yung mga spoiled na mga kabataan, walang mangyayari sa buhay nyo. Lagi lang kayo nakanganga sa magulang nyo. Hindi dapat tayo ma-spoil, dapat tayo sumunod sa salita ng Diyos. Can you imagine? 8 years old boy. God used him in a mighty way for 31 years. What a blessing. Spiritual vision is always better than intellectual brilliancy. Kahit na pinakamatalino ko pa rin, pero yung spiritual vision ay iba. Saan niya kinuha yun? He found the book. He found the book. Ang Bible wala itong magagawa kung hindi natin binabasa at pinag-aaralan. Kaya salamat sa Panginoon na simbang ito, wala tayong ibang angkat kundi ang Bible, King James Bible. We believe this is the very Word of God. Inspired. It's the breath of God. Kaya ito yung nagbibigay buhay. Amen. Ano sabi ni Jesse Penny? Sabi ni Jesse Penny was a multi-billionaire. Ang sabi niya, do you know why? Because he was a giver to the work of the Lord. Jesse Penny. Mr. Colgate, he said, Lord, if you are going to bless this business, I will be faithful in giving to you my 10%. As Dr. Colgate, yung nagsimula siya, basket lang yan. Dala-dala niya. At kung ako'y pagpapalain niyo, Panginoon, can you imagine? Wala na siya, pero yung Colgate buhay pa. See? At sabi niya, God prospered him. So God prospered him so well, he gave all that he can give. And later, Mr. Colgate giving 90% and retaining for him only 10%
and yet that is far, far more sufficient to support his family and himself. Binaliktad niya. Yung kanyang binibigay, 90%, ang iwan sa kanya ay 10%, pero hindi siya naubusan. Sana makonvict ka naman. Diba? Alam nyo, minsan kasi yung mga envelope, nire-review ko din yan. Binibigyan ko din ng panahon. Tapos nakikita ko, businessman, ito lang. Ano ba to? Siguro tip ito. Tip ito siguro. Sabi ng Bible pag dinala nyo ang inyong tithe sa kamalig, ang kamalig ay church. Ang sabi ng Bible ay bubuksan ng Diyos ang mga bintana. Sabi ng Bible, ninanakawan ba ng Diyos? Ng tao ang Diyos? Opo. Saan ka namin ninakawan? Ano sabi ng Bible? Tithes and offerings. Offerings. See? Kaya pagka tithe lang binigay mo, bubuksan lang yung bintana. Ano sabi ng Panginoon? Oy, kulang pa, nasaan yung offering? Pag kayo naging faithful, then God will open the windows and pour out the blessings na wala kang kalalagyan ng pagpapala. Alam niyo yung mga givers, magtanong kayo sa mga faithful givers kung ano yung sekreto nila. Pastor, binata, kasi ako nag-iipon ako ng pagpapakasal ko kung may papatol sa akin. Ha? Kalahin mo yan, pati yung tithes mo, inanak mo para ipagpapakasal mo lang. No? Yung sa Panginoon, sa Panginoon. Alam, kaya we keep the records. May records tayo dyan. Kaya pag may nagsabi, Pastor, ay ako yung nagbigay ng ganito, let's see the records. Kaya mas maganda nakasulat. Noon mayroong mga membro nagreklamo, bakit Pastor pinapasulat pa ang pangalan? Eh, di ba mayroong pay slip, di ba? Yung sa sweldo noon, may pay slip. O, kukunin mo ba yan kung hindi pangalan mo? Hindi. Walang masamang isulat ang pangalan, basta't honest ka. Tatlo lang nag-amen. Mga kapatid, kahit na hindi mo yan ibigay, mauubos din yan. Wala namang masamang ubusin, basta't yung sa iyo. Yung sa Panginoon, ibigay mo. Oh. Ay dapat na tayo sumusunod sa Panginoon. Kung may papakita ko sa inyong records, my goodness. Merong tao na hindi ko alam kung miyembro ito, minsan lang magbigay sa isang taon. Sa giving, mga kapatid, ang pinag-uusapan dyan ay faithfulness. It's not the amount, but faithfulness. Ay paano, Pastor, pag walang income? Ay, hindi mas madalang kwentahin. 10% of nothing equals nothing. Pero bakit buhay ka pa hanggang ngayon? Sabi ko na, pag pinag-usapan niya, tatahimik ang Ha? Oh, tingnan niyo si Saul. Ang sabi ng Panginoon sa kanya, ay patayin lahat ng mga Amalekites. Lahat ng hayop, patayin. Sinunod niya ba yun? Hindi. Oh. Kaya, mga kapatid, ay, sabi, eliminates all the Amalekites. Bakit sinabi yun? Kaya ating makita, mga kapatid, na kasi po, yung mga Israelites, nagbabiyahe sila, andun sila sa wilderness, ay humihingi sila ng tubig sa Amalekites, hindi sila binigyan. Naalala yun ng Panginoon. Kaya whatever we do, mga kapatid, naalala lagi ng Panginoon. God will bless you not according to the amount, but according to the character. Yung ugali natin. Nanghihinayang ka, pambihira. Kaya makita natin na makita natin si Saul, sabi mo, pinatay mo lahat. Sabi ni Samuel, ay ano yung narinig kong mga na yun? Ay, pambihira. Ano yun? Hindi mo lahat pinatay.
Kaya ang sabi ng Bible, because thou hast rejected the word of the Lord. Hindi niya sinunod ang salita ng Panginoon. Because thou hast rejected the word of the Lord, He hath also rejected thee from being a king. So when you disobey God, you are setting up your will in competition to God's will. Are you listening? Katulad niyan. O tingnan niyo, ang Panginoon. Sabi ng Bible, be not unequally yoked together with unbeliever. Ibig sabihin, huwag kang mag-asawa ng unsaved. Bible yan. Oh. Bible yan. Huwag kang mag-asawa ng unsaved. Sabi ng iba, kasi pastor, wala naman dito sa atin. Lahat ng mga lalaki dito pogi, may asawa na. Siyempre, kami mga nauuna dyan. Hindi, joke lang yun. Ha? So, ang prinsipyo dyan, huwag kang papatol sa unsaved. Huwag kang manliligaw at magpapaligaw sa unsaved. Yan sabi ng Bible. Pag ikaw'y pumatol sa unsaved, kinuntra mo yung kalooban ng Panginoon. Maging faithful ka and God will give you the right woman or the right man. Are you listening? Yan ang kailangan. Kasi, pag nag-asawa ka ng unsaved, kaninong anak yung unsaved? Ha? O, sino magiging biyanan mo? Sa Bible, disobedience is what? Disobedience is rebellion. See? Can God bless rebellious people? No. Tsaka, at saka, ewan ko lang, pero, bakit ang mayroong mga gusto yung mga unsaved? Kasi sabi nila, mas mabait yung unsaved kaysa mga saved. Sa tingin mo yun. See? So, I said, number one, what is number one? Number one is they found the book in the house of the Lord. Number two, they were afraid of the book. And number three, the last, they were blessed because of the book. So King Josiah, alam niya that the kingdom of Judah received the judgment of God because of the wickedness of his great-grandfather, Hezekiah, his grandfather Manasseh, and his father Ammon. But God blessed King Josiah. Why? If God can bless King Josiah, when he took the kingship, he was 8 years old. It's not the personality, but the authority that God gave him. Why did God bless King Josiah? Number one, because he humbled himself before God. He humbled himself. Ang sabi ng Bible sa 2 Kings 22 verse 19, because thine heart was tender, thou hast humbled thyself before the Lord. When thou heardest that what I speak against this place, and against the inhabitants thereof, that they should become a desolation and a curse, and hast rent thy clothes, and wept before me, I also have heard thee, saith the Lord. Humility. Humility is the crowning virtue that God is looking for in every believer. That's why we need to be humble. Are you listening? Wala akong tatalo sa mapagpakumbaba. Humble yourself under the mighty hand of God. Huwag natin ipagpilitan yung sarili nating prinsipyo. Mga kapatid, 47 years old, 48 years ago, hindi ko alam itong San Pedro ito. Marami akong kwento tungkol kay Pedro. Pero nung masiraan yung tren, at ako'y lumabas at nakita ko, San Pedro Train Station, Panginoon, kung wala pa ditong church, at gusto niya akong papuntahin dito, I'm willing to obey. That's why I'm here. Anong malay ko ito? Wala akong kaalam-alam dito. Ang mahalaga mga kapatid, yung tayo marunong sumunod sa Panginoon. Si Abraham. Si
tayo si Abraham. Sumunod siya, hindi niya alam kung saan pupunta. Ang pinakamaganda kasi pag sumunod ka, ang ibig sabihin may tiwala ka sa Diyos. Hindi nga alam ni Ma'am Del na kami pumunta rito. Hindi pa siya nakarating dito. 3 months old si Michelle. Pero hindi niya ako kwenesyon kung saan titira o ano. Ayun, doon kami sa apartment. Doon na rin yung simbahan. First Sunday, the Lord gave us 42 in attendance. And you look at how the Lord blessed the work. Amen? We need to be humble. God gave him favor. God have him blessing. And God gave him prosperity and employment. Kalahin mo yan mga kapatid? Why? Because he humbled himself before the Lord. Number 2, he pledged to obey the word of God. Siya ho'y nanumpa, siya po'y nangako na susundin niya ang salita ng Panginoon. Anong ginawa niya? He gathered all the leaders of Judah. Inipon niya yun. At anong ginawa niya? He brought the leaders of Judah in the temple. That's a great leadership. Akalain mo yan na yung lugar na talagang naniniwala sa mga Diyos-Diyusan? Pero yung mga leader ay pinakita, 8 years old, nakita ng mga tao na ito ay kakaiba. Out of his young age, nilid niya yung mga leaders na makarating doon sa templo. At pagdating doon sa templo, he read the words of the book. Binasa niya sa kanila. And he pledged that he himself will obey the book. As a good leader. See? Pag tayo mga tatay ay nakita ng ating mga anak na tayo ay talagang tutok sa salita ng Diyos, nandyan yung ating leadership, sumusunod yung asawa, susunod ang mga anak, and that is a great family. Ay ngayon, tingnan nyo, maliliit na bata, may mga cellphone ng alaga. Ang nag-aalaga, cellphone. Oh, tingnan nyo kung anong kasaysayan. Kaya ngayon ang school bukas na ngayon para sa atin. Sila ngayon ang humihingi ng tulong. Bakit? Nakita nila na tayo, ang batayan natin ay Bible. Alam nyo, kung kaya lang tayo nasimba na i-enjoy natin, emotionally, o ano, ang pinakamaganda, marami tayong natutunan at ni-apply natin tayo lumalago sa pananampalataya at tayo ginagamit ng Panginoon. Sabi ko nga, nung ako'y maimbitahan, Mexico, tinignan ko kung ilang hours. Sabi ko, pambihira, grogi ako dito. Pero nung makita ko yung gawain nila, paano ito nangyari? In-interview ko yung 2 anak nila, tsaka yung kanyang manugang. Anong ginagawa? At kaya yung mga full-time soul winners. And then, pinili kong isama. Sabi ko, sasama ako dito sa anak niya. Pinuntahan namin 2 hours away from the church. Ay doon sa Mexico, magtayo ka. Halimbawa, mayroon din-develop dyan. Magtayo ka. Walang permit. Tayo ka dyan. Kaya maraming hindi yari. Kasi, basta ma-claim lang nila na kanila yun. Walang bayad-bayad. Sabi ko, do they pay their tax now? Sabi ko, bakit? Ay, hindi nakakarating dito yung mga empleyado sa City Hall. Sabi ko, welcome to Philippines. Kalahin niyo yan? Pero look at the ministry that God entrusted to them. Bakit? Kita na yung leader. I don't know, pero as far as I know, he's the only American I know, Pastor Kevin Wynn, na he can speak the language fluently. Siya ang interpreter eh. Palibasa yun, nakita ng mga anak, yung mga anak ganun din. Sunday school,
Wala talaga akong alam na ako'y tatayo o ano. Because I just want to go there because I know that their church is huge, bigger than Jack Hyles. Pagkatapos sabi ko, I want to learn. Pagdating ko doon, pinag-preach ako 3 beses, matapos ng linggo, 2 beses Sunday school. Sabi ko, it's my privilege. Mga kapatid, ang pinakamaganda dito, kay Josiah, he pledged to obey the word of God. Josiah brought the leaders of Judah in the temple. He read the words of the book. He pledged that he himself will obey the book. And he made a covenant with the people that they will obey the book. Nagkaroon sila ng covenant. Tayo mayroon tayong church covenant. Kaya yung pinag-aaralan natin sa Sunday School, yan ay church covenant, na tayo ay naniniwala, nagkakasama, sumasang-ayon. See? Na ating tutulungan ang gawain ito. Kaya kung lahat tayo ay mananalangin, magmamakaawa sa Diyos, kita naman ang Panginoon. Alam niyo ba, sa statistics, halimbawa katulad nito, ito, kung hindi tayo magkakaroon ng mag-i-extend doon, hindi na ito lalago. Sa statistics, 85% ng lugar ay may tao. Pag 85%, hindi na yung lalago. Lalo sa Amerika. Ay dito sa atin, tayong Pilipino, pwedeng siksikan eh. Pero sa Amerika, hindi. Ayaw silang magdidikit. Tayo dedicated eh. See? Kaya mapalad tayo. Kaya nga mas maganda yung ipinopromote ng pastor when you come to church. You need to be presentable. Amen? You need to dress up that you are going to church. Ay maraming mga tao, pampira mapunta ng simbahan, walang-wala. Hindi naman hinahanap yung laging bago. As long as it is, pupunta ka sa templo ng Panginoon. Ay nakakalungkot. Mas maraming disindi sa loob ng kabaong kaysa sa simbahan. Wala makikita na nasa kabaong naka-short. Wala makikita na pupunta sa simbahan may uniform ni Jaworski. Wala. Pero simbahan, mayroon magsisimbang ganyan. Mga kapatid, tandaan po natin, pag tayo binigyan ng Diyos ng leadership, inilagay tayo sa leadership, mga kapatid, kung ano man yan, mga kapatid, ililid natin ay dapat ay tayo ay maging good example. And number 3, he pledged to remove all the idols of Judah. Mahirap yan. Josiah removed all the pagan objects in the temple. Inalis yun. Sumunod ang mga tao. Josiah removed all the pagan priests from the temple. Doon sa Mexico, pagpasok mo ay grabe yung the largest organ in the world na ang sound ay talagang magbabibrate sa dibdib mo. Tapos, may mga nakaupong pare. Wala na ngayong confessional box. Andiyan yun nung umpisal. Yun. Kahilira yan. Bago na rin sila ngayon eh. Sobrang laki. Tapos, pumasok ko sa museum. Doon pinalabas yung paano tinortured yung mga Christian at saka yung mga Jewish. Kala mo yung tinortured sila, yung iba pinuputol ang dila. Ang iba ginagapos tapos may apoy. Sabi ko, pambira. Nung una ako nainis, galit ako talaga sa lublob ko. Pero tingnan nyo kako, in other side, sa Pilipinas walang nangyayaring ganito. Pero mga Kristiyano ay easy going. Pero itong mga ito ay nanindigan. So he removed all the pagan priests, and Josiah destroyed all the pagan shrines and altars of the idols. Inalis niya yun.
And then Josiah break them down and cast the dust of them into the brook Kedron. And then mga kapatid, as they begin to worship the true and living God, God bless them. Salamat sa Panginoon, tayo iniligtas mula sa pagkaalipin sa Diyos-Diyosan at ngayon may tunay na tayong Diyos. Amen? Tandaan po natin, if you are a Christian, you are a child of God. I said, if you are a Christian, you are a child of God. And therefore, you need to worship God. Dapat natin sambahin ang Diyos because He is the only and true living God. Siya lamang ang buhay at tunay na Diyos. Wala pong picture ang Diyos. At pinagbabawal yan ng Diyos. Sasambahin natin siya sa Espiritu Katotohanan by faith through His Word. Kaya meron tayong katang, how great Thou art! How great Thou art! We have a great God. Amen. We have a great God. 2 Chronicles chapter 26 verse 5. 2 Chronicles chapter 26 verse 5. 2 Chronicles 26 verse 5. And he sought God in the days of Zechariah, who had understanding in the vision of God. And as long as he sought the Lord, God made him what? To prosper. There is no prosperity outside the Bible. Tandaan po natin, it does not matter what you are doing or who you are. Listen to this. Abraham Lincoln once said, it is very hard to govern America without the Bible. Abraham Lincoln, the greatest president of the United States of America, he grew up from a very, very poor family. Lalakad siya, he would walk 50 miles to borrow a book. 50 miles times 1.6. Ilan yun? Ilang kilometrahe yun? Nilalakad niya lang yan para manghiram ng aklat to borrow the book. He was always reading about politics. And one man asked him, you are always reading about politics. Will you be a politician later on? Lincoln replied, well, I do not know what God's will is for me, but I think I need to prepare. He lost in politics 32 times, but never give up until he became the President of the United States of America, and he is regarded the best president. You know why? Because the man founded in the Word of God. Joshua chapter 1 verse 8. Ano sabi ng Bible? Joshua chapter 1 verse 8. This book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have what? Good success. Ako'y naniniwala po mga kapatid ngayong gabi that this book must be obeyed. I want you to make a commitment that by His grace, you will do as much as you can to obey the book. Magkaroon tayo ng commitment, susundin natin ang salita ng Diyos. Huwag pabayaan ang pagkakatipon. Susundin natin ang salita ng Diyos sa kanyang dakilang tagubilin, humayot mangaral ng Ebanghelyo. Sundin natin ang kanyang salita na tayo maging tapat sa ating pagbibigay. Number 1 ay ang ating buhay. Yung mga tatay, yung ating leadership sa tahanan, na tayo maging great example sa ating mga anak at sa ating mga apo, na paglaki nila, sasabihin nila, I want to be like grandpa. I want to be like grandma. Because of who we obey.